Lumuwas po talaga kayo? Sumabay po ako dun sa pamangking ko nung Monday na paluwas dito. Anong oras po kayo nakarating dito? Hapon na po nung ano po. Nakapunta rin po ba kayo sa wake niya, dun po sa Dahil tiyempo na nasa ano sa probinsya po, mahirap po ang biyahe sa amin, maraming pasahero pag ano. Oo, Holy Week kasi. Ayun, so pwede niyo po ba ikwento kung kailan po kayo naging fan ni Miss Nora? Ako 19 ano pa po, 74. Tapos yung 1977, pumupunta kami dyan sa Superstar, sinusundan namin yan. Nagtataksi kami dyan sa Valencia nung birthday ni Ian. Nakapasok ako sa loob dahil may kakilala akong katulong niya doon na taga Bicol. Nandun kami. Tapos nung namatay si Papay doon sa Mount Carmel, nandun din ako sa loob noon. Nakapasok ako. Talagang Sinora Honor lang ang hinangaan ko. Hindi na ako humanga sa iba pang mga artistang naglabasan. Kaya napakalaking ano na nawala si Nora. Ano po yung message niyo para kay Miss Nora? Forever namin siyang mamahalin. Hindi namin malilimutan ang mga nagawa niya sa pelikulang Pilipino. Galing akong Taguig sa Heritage, naglamay ako. So, nagpunta rin po kayo sa public viewing. Oo. Kamusta po yung biyahe niyo papunta dito? Pumunta pa po talaga kayo today? Nalaman kong patay si Ate Gay, nag-angkas ako, sumakit katawan ko. Kasi yung driver, dinaan ako sa bako-bako. Pwede niyo po ba ikwento kung kailan po kayo naging fan ni Miss Nora? 1967, nung lumalaban siya ng tawag ng tanghalan. Naalala niyo pa po ba kung ano yung pinakaunang movie niya na napanood niyo? Una niyang pelikula na napanood ko. Yung kay Susan Roses, yung nasa ilalim ng puno. Ano po yung last message niyo para kay Miss Nora? Ano? Yung last message niyo po para sa kanya? Ate Gay, mahal na mahal kita, wala mo lang. Dapat magpapatato ako eh. Buhay ka pa, gagawin ko yun. Kaya lang hindi ko natuloy. Pero kung nasan ka man, masaya na ako dahil kasama mo lahat ang mga gusto mong taong makasama. Ang pamilya mo, ang nanay mo, ang tatay mo, ang mga kapatid mo. Alam ko masayang masaya ka ngayon. Kasi ang mga katulong namin, mga Noranyan. Kaya nung bata ako na isasama ako sa sinehan, tatandaan ko 3 taong walang Diyos yung pinanood namin doon. Kasi naalala ko. So from there, tapos pag linggo, ang TV namin, panay Superstar ang palabas. Kaya I grew up na pinanonood ko yung lahat ng kay Nora. Eventually, na-embrace ko na talagang naging Noranyan ako. Oo, ganon. Tapos lahat ng concert nanonood ako. Ito mga souvenir program. Ito no 1991, yung pinakamalaking concert niya sa Araneta. This is 34 years ago na to. Oo. Tapos ito yung book launch. Second time nag-book launching ng Himala. Yung screenplay. Yan. So yun po, may message po ba kayo para kay Miss Nora? Ay, naku, mahal na mahal kita, Miss Ate Guys. Bittersweet, but okay na rin na hindi ka na nahihirapan. Thank you para sa sining mo. Maraming salamat. Tatrabaho ako sa Caloocan City Hall. Kaya lang nag-absent ako dahil kay Nora. Dahil ngayon ko lang talaga, yung talagang si Nora ang pinakamahal ko talaga sa lahat. Tapos, kahit sino ang partner niya, okay lang ako. Tapos nung nag-aral siya sa Centro Escolar, nag-aral din ako doon kahit mahirap lang kami. Talagang sumunod ako doon, talaga. At saka nung premiere night ng Lollipops and Roses, mula umaga hanggang gabi, nandoon ako sa sinihan. Talagang nung lumabas ako doon, nakaabang na ang tatay ko, papaluin na ako. Palagi ako napapalo ng tatay ko at saka ng nanay ko dahil kay Nora. Hindi ako pinapalo nun sa ibang bagay, pero kay Nora talaga. Kasi gabing-gabi na ako umuwi pag nanonood talaga ako ng pelikula niya eh. Kaya lang talaga sa puso ko, silent lang akong yung idol ko siya. Pero
kahit kanino paglalaban ko siya. Pagka Metro Film Festival, sa bus, may magsabi lang ng hindi maganda sa kanya, sabunutan ko talaga, palaban ako kahit maliit ako. Talagang grabe akong, yun lang ang hinangaan ko ng ganyan, babae pa siya. Pero hindi ako tomboy, may nag-asawa ako. Pero talagang siyang pinakamahal ko. Kahit sinong tambal sa kanya, si Tirso, si Manny, si Kokoy, lahat, kahit sino gusto ko sila. Pero ngayon nawala na siya. Ewan ko lang, hindi na ako mahanga kasi minsan, di ba, hindi na naman rival, di ba? Si Vilma, sasabihin sa akin, uy, Elvi, andiyan dyan si Vilma, halika mo na. Yoko, nahihilo ko kasi si Nora lang ang gusto kong halikan. Talagang pero ngayon, wala na yon. Mahal na rin namin si Vilma, nakita namin talaga. Kaya lang talaga, ang puso ko talaga, sakit na masakit ngayon. Paalam talaga ako sa boss ko kay pinayagan niya ako, kaya hindi, talagang a-absent ako. Yun lang. Forever, Noranyan. Kahit saan ka man naroon, mahal na mahal ka namin. Hindi ka namin malilimutan. Sobrang bait mo sa amin. Ang bait-bait niya sa amin. Pag pumupunta kami sa bahay, na-assist kami. Hindi namin siya malilimutan. Forever. Wala nang ibang Nora Honor sa amin. Siya lang. Ayan. Ang amin mahal na Nora Honor. Hanggang alaala na lang si Ate Guy. Pag may mga events kami, wala na kami kasama. talaga. Si Ate Guy, isa yung nagpapasaya sa buhay namin. Iwan na kami. Ito maganda. Ito. Ang aming mahal na Nora Honor, wala na. Iiwanan na kami. Wala na kami makagawa talaga. Napakabait sa amin. Ako nag-impisa maging Nora niyan, 59. Ano na ngayon ako, 89 ako ngayon. Kaya, ako ate, simula nung sa tawag ng tanghalan, kasi ang inay ko, supporter ng tawag ng tanghalan. Kayo naman. Sige na. May naano ko. Nag-start akong mag-Noranyan. Bata pa ako noon. Kasi ang inay ko, pagka yung wala pang TV doon sa probinsya, radyo lang. Bakit? O pagka tawag ng tanghalan na, lapis at papel, hawak mo na kasi lilista mo yung mga pangalan. Tapos nakita ko, ay naika ako may bata, Nora Honor. Sayang nga, hindi ko na natago yung listahan na yun. Tapos yun na, nasubaybayan ko na siya noon. Natalo siya, hanggang sa manalo siya. Hanggang sa ganung niya, high school na ako, first year high school, nag-start na ako mag-album, mag-plaka. Sinubaybayan ko na lahat ng mga movies niya. Yun. Hanggang sa pagtanda na namin. Dati nga, para makabili ako ng picture, 20 centavos yung yung isang picture. Gis lang ang baong ko maghapon. 2 araw ako hindi mag-recess para makabili ng isang litrato, 20. Nabalitaan ng mga ate kong may work na. Ang ginawa nila kada uuwi, kumpleto ko ng mga pictures, poster. Yan, para hindi ka na magliba ng recess mo. 2 araw ako hindi magre-recess para lang makabili ng 20 centavos. Pero nakakatuwang i-recall, no? Masaya lang na pag na-recall mo. Kasi lahat ng notebook, talagang Nora Honor. Mga memories, oo. Pero inspiration namin siya, hindi nasisira ang pag-aaral namin. Actually, section A pa ako. Ayun. Ayun, nung nakakasama na namin siya sa mga events, nayayakap namin siya. Yun, tapos pagka tumatanggap siya ng award, sabihin kagad niya, sa akin mga Norayan, sa inyo to. Kasi ang katuwiran niya, kung wala rin mga fans niya, wala rin daw siya sa napatayuan niya. Yun, ganun. Yun, ganun siya kapag mahal sa amin. Yun ang mamimiss namin. 9 o'clock. Mahal na mahal namin siya. Oo, ganun siya kamahal. Tapos pag di siya nakaka-attend,
yung mga anak niya, tapos may dala siyang mga, minsan paparapol, cash or item, ganun, mga ano. Ganun siya pag-alala sa amin. Ang pinaka-favorite ko sa kanya rin yung Taiwan talaga. Okay rin ang ano niya doon. Parang medyo ano na to kaysa sa dati. Pero marami siyang mas talaga na film na hindi ko makakalimutan. Unforgettable naman po lahat ng film ni Ate Guy, ni Idol, na talagang mapupulutan po ng aral ng mga ano. Kasi quality films po ang mga ginagawa niyang pelikula mula pa noon hanggang ngayon. Kaya naman siya naging national artist. Kaya naman ginawad sa kanya dahil makabuluhan pa mga ginawa niya. Huwag na natin anong iba. Siguro siya talaga nakita kong artista na hindi basta-basta ganun lang. Kaya sayang nga lang nawala na si Ate Guy. Siyempre masakit din po eh. Ano po yung masasabi niyong final message po para kay Ate Guy? Siyempre masasabi ko sa kanya, siyempre hindi ko po siya makakalimutan hanggang ngayon. Kahit na wala na po siya. Sa totoo lang po hanggang ngayon, talagang naano ko po siya talaga. Iba talaga po talaga ni Ate Guy kasi Ate Guy matulungin, ma-understanding. Hindi siya basta-basta na artista na kahit ano ka, nakikisalamuha po siya sa ibang artista, hindi ganun. Siya po kahit na marungis ka o anong itsura mo, pinakikibagayan ka niya, in-entertain ka niya, niyayakap ka niya. Itong huli na lang kasi nagkasakit siya, kaya hindi na siya masyado nakakahalubilo. Kasi nga, grabe ang sakit niya. Kala ko nga po, nakasurvive na siya, gumaling na siya. Hindi pala po. Kaya hindi po talaga namin makakalimutan ang mga Noranian ng Federation, ang si Idol Nora. Hanggang ngayon talaga nagluluksa man kami sana si Ate Guy maging happy naman siya doon. Nandun na siya kay Lord. Nangyari sa ayaw sa gusto mangyayari talaga yun. Kaya po yun po. Nagpapasalamat po kami at mayroong katulad ni Ate Guy na artista na inano sa amin, pinakilala na talagang inidulo namin siya, hindi dahil sa kung ano pa man siya. Kahit na ano pang hitsura niya, kahit ano pa, pero kami nagmamahal po sa kanya. Hanggang sa huling antong, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Marami kasi kaming favorite memory namin sa kanya kasi tuwing may okasyon, nandun kami sa bahay nila. Sobrang ano niya talaga, accommodating. Ang bait. Napaka low profile niya. Minsan nga kahit silip, hindi pwedeng hindi sa sisilip. Tapos pag nasa bahay kami nila, hindi talaga kami nagugutom. Hindi kami gutom. Tapos tatanungin kami, kumain na ba kami. Hindi naalis yung salamat, mga ganon. Tapos nung na-experience pa namin nung nagkaroon ng namigay siya ng gift sa Pampanga sa mga Aita. Yun. Napakasarap ng pakiramdam nung kasi naging bahagi kami sa kanyang advokasya na makatulong, makapagbigay. Isa yun sa napakasarap na experience sa kanya. Saka yung kahit alam mo na may nararamdaman siya, sisilip pa rin siya, titingnan pa rin niya kami, kumustahin, tapos babatiin niya kami. Thank you, tapos kumain na kayo, kain kayo, nga ganon. Basta hindi kami nagugutom sa kanya. Napakarami namin mga good memories sa kanya. Sa totoo lang. Napakabait niya. Kaya sa totoo lang, malungkot. Pero siguro, kaloob na rin ng Panginoon Diyos na mamahinga siya. Kaya sabi nga namin, Ate Guy, paalam. Salamat kasi kung hindi sa kanya, walang bona. Hindi ako napasama sa bona. Wala kami mga ganitong gawain. Tapos wala kami mga maraming kaibigan. Kaya thank you. Ate Guy, thank you. Paalam at salamat. Sumasama ako sa mga Nora's Care. Ako talaga, nakikiagaw ako sa pagpapaypay kay Ate Guy talaga. Nanunulak ka? Oo. Nanunulak siya. Noon sa Pieta, yung last na shooting ng Pieta, andun din kami.
Oo, mabait si Ate Guy. Lahat kami doon. Pinakain niya kami by Jollibee yun ha. Hindi yung basta lang pagkain na talagang talaga siya. First time niya akong nalapitan noong sa Pamasya noong 2022. Sabi ko doon sa mga tao na doon sa dadaanan ni Ate, umalis ka dyan. Kasi po, dadaan si Ate Guy. Kung wari ako yung nang makita ko ni Ate Guy, niyakap talaga ako na ganyan. Talaga, grabe, iyak na ako eh. Sabi nga ng mga kapatid ko, ate, akala namin ikaw ay hihimatayin. Yun ang pag-uwi ko ng Batangas. Hindi, grabe talaga. Grabe talaga. Nakakalungkot lang talaga. Ano po yung final message nyo para kay Ate Guy? Ate Guy, sabi mo walang iwanan. Tapos eto, ikaw pala ito mangiiwan sa amin. Hindi mawawala yung alaala mo sa amin. Kang mag-alala kahit nandiyan ka na sa heaven, mahal na mahal ka pa rin namin. Hindi naman kaming mga Noranyan mo, hindi kami mabubuwag kahit wala ka na. Yun lang. Galing pa po kayo Batangas? Sa Batangas po ako, ang province ko, pero sa Pasay po ako umuwi. Pero nung ko po na namatay si Ate Guy, lumuwas po talaga ako. Ilang araw po kami sa Heritage. Kasama ko po to. Ilang araw po kami doon. Sabi ko nga, kung papayagan lang kami na kahit ilang araw kami doon, kami. Lagi kami pupunta doon. Kaya kami doon ng karton ng mineral. Para kami makaano lang nung gabi. Nakapasok naman uli kami. Nang malapitan, nakita namin si Ate Guy sumalap. Kasi dati Face to may face. harang doon. Oo. May harang, nakaganyan lang kami. Nung last Tuesday, naghintay kami hanggang alas 9 kami doon. Nakatulog na nga yung isang kasama namin doon. Naglatag ng karton, pati siya. Tapos yung pinaka-admin namin, sabi namin, andito pa kami. Sabi niya, sige, pwede na uling pumasok. Nung pumasok kami, puro artista na nahandon. Wala nang harang, kaya mismo, nakalapit kami sa kabaong niya, hindi na kami nakadungkang nakalapit na kami. Sabi, nagpaalam kami, I love you Ate Guy. Salamat sa mga memories na binigay mo sa amin, nagpapasaya sa amin. Sa kagaya ng edad ko, 67 na ako, yun na lang pinakahabi ko na pag merong okasyon, may event ang Nora Honor, nahandong kami. Hindi namin siya iniiwan. Full support talaga kami sa kanya. Kahit na support din naman ng mga apo ko, sige Lola, pumunta ka, yan lang naman ang pinakahabi mo. Ibuhos mo lahat kasi may edad na rin naman ako, hindi natin masabi, di ba? Ang buhay, at least maligaya ako, just na napapasaya ko ang aking galom na ando si Ate Guy. Yun. Buti na lang, nung pangarap ko may picture. Nung nagkaroon ng si Ate Guy nang magbigay sa amin ng ayuda, mga Noranians, noong August 10 last year. Yun, sabi ng aming walang tatayo ha, pag dumating si Ate Guy. Hindi namin sinunod yung pinaka-presidente. Kaya lumapit ako kay Ate, umupo ako sa upuan. Kaya may picture ako, nakaganyan ako kay Ate Guy. Tapos yung aming uniform na bona, pinapirmahan ko sa kanyang ganyan. Kaya sobra saya ko. Sobra. Kumbaga yun, treasure ko talaga yun. Kaya lahat ng mga ni Nora, ginagather ko, treasure ko talaga. Yun, oo. Tapos ang pagmamahal namin kay Ate Guy, extended para sa mga anak niya. Extended na siya ang aming pagmamahal. Kasi siyempre, anak niya yon, mahal ni Ate Guy yung mga anak niya, mahal din namin yon, di ba? Kaya sobrang saya ko na nakita ko siya ng personal. Kasi nung makita ko siya, bata pa ako grade 6 pa lang ako. Nanonood ako ng Superstar dyan sa Boulevard. Ngayon, sinasama ako ng matandang. Sabi ko, kasi sama mo na ako. Sige, tuwing linggo kasi yon. Sasama. Sige, basta mano ka ng uniform na green pa yun Green, para makasama. Kaya ilang beses din ako nakapanood ng Superstar dun sa Channel 9 pa yon. Tapos nung di ba? Tapos nung sinasama ako sa bahay ni Nora pag may Christmas party. Doon ko unang nakita si Christopher De Leon na nahando sa bahay ni Ate Guy. Yun lang. Oo. Mahal na mahal kayo ni Miss Nora.
Oo, kaya talagang mahal na mahal kami niyan. Kagaya nung mga anak niya, kagaya nung dapat hindi kami makapasok sa loob. Eh yun, nag-ano yun si Lotlot. Sige, pumasok ang lahat ng Noranians na maupo doon, magkakaroon ng rosary prayer. Kaya nag-rosary prayer kami doon. Tapos yung kumanta, yung mga paborito ni ate, kagaya Ikaw ang Superstar, kinanta namin. At saka Habang Panahon, yan, kinanta namin yan. Ayun, kaya ayun, ang sarap sa feeling na kahit sa huling sandali, nakasama namin siya. Nakasama namin at talaga ite-treasure namin yung lahat ng mga memories na naranasan namin sa aming superstar, national artist. Yan. Naging schoolmate ko siya sa Central Escolar University. Yung kapag namin na may klase na kami, sinisilip ko yan sa kwarto ko na dyan. Pagka nawala, hinahanap namin yan. Pag alam namin na may shooting, talagang lumalabas kami sa eskwelahan, tumatakas kami para lang mapuntahan namin yung shooting ni Nora Honor at nila Manny De Leon. Yan sila kami. Punta kami ng Quezon City para dun sa shooting niya nila Manny De Leon. At nakita-kita rin kami nila Eva Bibar na doon kami kasi hindi nag-ano pa lang sila Nora Honor. Kami nagkukwentuhan nila Eva Bibar. Hanggang sa Lasukuyan, hanggang mag-shooting naman You Always in My Heart. Doon sa Nayong Pilipino, talagang nahulog ako sa bundok, sa kakaano ko kay Nora. Talagang pagulong-gulong ako, naka-uniforme ako. Pag tayo ko, puro damuhan ako. Dahil lang kay Nora talaga. Talagang inaano ko talaga si Nora Honor. Hanggang itong huli na lang na panood ko yung Mananambal. Ito na lang pala ang huling makikita ko si Nora Honor sa kanya. At nasalayan ko po sa kanya sa libingan ng Heritage. At noon lang po talagang masakit. Kaya sabi na nga ng asawa ko, maligaya ka na, nakita mo na si Nora. Kaya lang napatay na. Paano ko sabihin kaya, iyak ka na naman, sabi nga sa akin. Talagang mahal na mahal ko si Nora hanggang sa kung maanuhan ko lang si Nora, mayakap-yakap ko lang. Talagang yayakapin ko siya. Ay, Nora, goodbye, paalam. I love you, Nora. Hanggang sa kamatayan. Mahal na mahal kita, Nora Honor. Forever.